So, problem number 2 na tayo. So, the problem number 2, so, burayin na lang natin ito. So, ang importante, alam natin yung concept ng parametric equation. Kasi mahaba yung solusyon nito. So, yan. Problem number 2. So, kunin natin yung dx all over dt, no? Respect to t. So, ano yung derivative ng 1 over t minus 2? So, that is cosine rule. So, i-cosine rule mo yan. So, i-think na try natin. So, cosine rule. So, that is t minus 1 multiplied by b du minus u. b times derivative of u is 0. Kasi derivative of 1 is 0, no? Minus 1 times derivative of t. That is 1. 1 pala, no? Kasi tingnan mo, derivative of 1 is 0. Derivative of t is 1 with respect to t, di ba? So, that is t minus 1 quantity, no? So, yan. Simplify po natin. So, ito, 0 times t, 0. 0 times 1, 0. So, negative 1 times 1, that is negative 1 all over what? All over t minus 1. Minus 1 quantity, no? That is quantity yan. So, nagka-quantity. Quantity, no? So, yan. So, try naman natin yung dy. So, dy all over dt, no? With respect to t. So, yan, cosine rule pa rin. T squared minus 1 times derivative of t squared, that is 2t. Minus t squared times derivative of denominator, that is 2t, no? Kasi derivative of 1 is 0. So, all over what? All over t squared minus 1 quantity. So, yan, simplify po natin. So, ito, t squared minus 2t. Tama ba? Try. Hindi ba tayo nagkamali? So, try lang. Check natin. Y t squared. T squared pala ito. T squared or y. Sorry. Nagkamali po tayo. Hindi pala ito t squared. T lang. T lang pala ito. No? So, that is t lang. So, ibig sabihin, ulitin natin ito kasi mali. Kasi t lang pala yun. Kaya nagtataka ko. Ba't walang 0? So, yan. So, t squared minus 1. Derivative of t is 1, no? Minus t times derivative of denominator, that is 2t all over t squared minus 1 quantity. No? Simplify natin. So, dito magiging t squared minus 1. Then dito magiging negative 2t squared. Tama? Kasi t times t squared. Law of exponent, di ba? So, all over t squared minus 1 quantity. So, ngayon, tignan mo. So, that is negative 2t squared and positive t squared. So, simply, ano yan siya? Magiging negative 1. Magiging ano siya? Negative 1. Negative 1. Tapos dito, negative t squared. Tama? So, all over natin by t squared minus 1 quantity, no? So, yan. So, ang gawin natin, try natin yan i-isolate, no? So, i-isolate natin yan. So, bas mga na-factor out natin yung negative. So, that is, ito na, dito na lang. So, dito. So, dito na lang. So, that is negative multiply by 1. Tignan mo. Oh, so, tignan natin. So, ito, pwede natin yan i-factor out yung negative. Then, after that, i-commutative property natin yan. Di ba, kung natatandaan natin yung commutative property ng algebra, mas nauna yung variable, di ba? So, applicable yan sa addition and subtraction. So, hindi siya pwede sa multiplication ata. So, yan. So, that is t squared plus 1. Yan. So, isolate lang. Kasi, mas maganda kasi tignan yung ganito. Kasi parang patas lang yung degree natin. Kasi tignan no, t squared all over t squared. So, same lang naman yan. Kapag distribute mo yan, babalik ka din dito. So, i-arrange ko lang yan sa commutative property, no? So, yan. So, try natin i-simplify. So, simplify po natin. So, ano ba yung ano natin? Yung, kukunin po natin yung y prime. So, that is dy dt, no? So, ibig sabihin, ito yung value ng dy dt. So, ngayon, kukunin na natin yung y prime. So, the y prime daw natin, kung matatanda natin yung formula sa y prime, that is dy all over dx, no? So, ang dy natin is ito, yung negative t squared plus 1 all over dito kay t squared minus 1 squared all over dx, no? Yung dx, so pantay natin ito. So, all over dx. So, ngayon, ang dx is yun. Yung negative 1 all over t minus 1. So, kung titignan po natin, napakahaba. So, parang mahirap siya. So, hindi naman talaga totally mahirap. So, ano lang,
So, yung titignan mo, i-differentiate, sabi mo, sir, paano ko kayo i-differentiate yan? Paano ko yan masisimplify? So, hindi mo naman talaga kailangan i-simplify pa. Hindi mo naman talaga kailangan i-derive pa lang yan. Kasi una sa lahat, na-derive mo na siya in terms of dx and in terms of dy. So, ang gagawin mo dyan, is ang diskarte lang dyan, paano mo yan masisimplify? Yun ang dito, yun ang tanong, paano mo yan masisimplify, di ba? So, ito, tignan mo ito, yung t, yung ano natin dito. So, discard talaga dito. So, tingnan mo mabuti yung ano. Di ba ito naka-quantity? So, pwede mo yan i-isolate na ganito, no? Pwede natin i-isolate yan by y prime. That is negative t squared plus 1 all over. Ito, igawin natin itong, ano matawag ito? Factor natin ito. So, i-factor natin by t minus 1 quantity, no? So, plus t plus 1 quantity. So, same lang naman yan. Ginawa ko lang kasi ito. Tignan nyo, naka-quantity. So, ginawa ko lang siyang dalawa. So, kapag sinimplify ko yan, babalik naman siya dito. So, same lang naman sila. So, ang purpose ko kasi dito is para madali ko siya may eliminate. Kasi tignan nyo mabuti. So, t minus 1. So, quantity. Diba? So, naka-quantity ito. Naka-quantity rin ito. Ito, t minus 1. Ito, t minus 1. So, pwede ko siyang tanggalin. Kapag sinimplify ko siya, reciprocal. Yung t minus 1 quantity, magmumultiply dito. I-divide ko dito. Matatanggal ito. So, ngayon, ang natira, that is y prime, ang natira, ang matitira lang dito is yung ito. So, di ba negative ito, no? So, pag reciprocal yan, negative times negative, positive, no? So, positive na yan. So, positive, t squared plus 1. So, ito, wala na. Ito, 1. Ang magiging denominator niya, yung t plus 1. Ito, yung t plus 1 quantity. Yan. So, yan. So, simplify natin. So, that is, ito na yung y prime natin. So, ngayon, yan yung y prime. So, ang gawin natin, kailangan pa natin kunin yung d squared y. Sa madaling salita, kailangan po natin kunin yung second derivatives. So, burayin natin ito. That is second derivatives. Kailangan natin kunin yung second derivatives, no? So, ang pangit ng eraser na ito. Ang hirap. Ang bura. So, yan, second derivatives. Sabi niya, sir, kailangan ko kunin yung second derivatives. So, ngayon, alam natin na ang concept ng parametrics, the second derivatives, is kailangan mo lang ito i-divide doon sa dy dx dito. So, yan. So, that is second derivatives. Kailangan lang natin i-divide yung t squared plus 1 dito, no? So, that is negative 1 all over t minus 1 quantity. So, bago natin maano yan, kailangan muna natin i-differentiate ito. Kasi yun yung concept dun sa formula. Di ba? Dun sa formula, ito hindi natin ginagalaw. Ginagalaw lang natin ito pag sinisimplify natin. Pero dito, kapag kinukuha na natin yung second derivatives, diniderive po natin yan. Di ba? Matatanda natin, diniderive muna natin yan bago natin dinidivide dito. So, ano ba yung derivatives nito? So, that is BDU lang naman, cosentral, no? So, that is, kunin muna natin yung derivatives nito bago natin i-divide dito, no? So, that is B times derivative of u. Derivative nito, that is 2t minus u. Ito times derivative of ito, that is 2t plus 1, no? Times 1. Kasi yung derivative ng nasa loob. So, all over what? All over ito yung t plus 1 quantity. So, ganyan. Yan, quantity pa ulit, no? So, that is 4 na lang naman yan. So, magiging 4 na lang yan. So, simplify pa natin. So, that is 2 times t magiging 2t squared, no? Kasi low exponent, t times t, 2t squared. So, ngayon, dito naman. Yung kay, yung dito. So, mamaya, i-simplify natin mamaya. So, bago natin i-simplify, tanggal muna natin ito. So, nakikita mo, di ba, naka-quantity is yan, di ba? T plus 1, quantity. So, that is t plus 1, quantity. And may quantity pa ulit. So, pwede natin tanggalin yung quantity. Then, ito, no? So, matanggal na yung squared. So, dito na lang, 2t times 2 times t, that is the 2t squared, no? So, 2t times 1, that is 2t. Yan. So, ngayon, dito naman tayo. So, 1 times 2 times negative 2 times t, that is negative 2t squared. Tama ba? So, ngayon, ito naman, yung ito, 2 times negative times positive 1, that is negative 2. So, ngayon, sir, ang tanong ko, sir, sa ano ito? Hindi mo ginalaw. Hindi natin magagalaw kasi tingnan nyo. Ito kasi matatanggal kasi yan. Tingnan mo kasi. So,
ito kasi pareho yan, t plus 1. So, may imaginary exponent na yan. So, tinanggal natin yung isa. So, that is tanggal na ito. Diba? So, low exponent lang naman. So, yan. So, anong natira? Ang natira po natin dito, sir, is yung, kasi dito, isa lang yung natira dito. Kasi kapag tinanggal mo kasi yung 2, tinanggalan mo dito, merong natira dito na 1. So, siguro naman, alam nyo na yun, di ba? Kasi basic algebra lang naman ito. Bago tayo nagpunta dito is, doon pa lang sa basic concept ng calculus, tinuturuan po no, yung mga basic ng algebra, no? So, ito kasi naka-quantity, so tinanggalan ng isa. So, natural, may imaginary 1 na yan. So, ito, talagang 1, talaga literal na 1. So, tinanggal na yung 1. So, wala na yan. So, dito, kaya meron tayong natira dito na t plus 1 dahil may imaginary exponent naman, which is dinistribute mo dito. Diba? Kasi kapag tinanggal mo mismo yung 2, hindi mo madidistribute yung 2, yung 2t. So, sa madaling salita, may natira na 1 dito. So, that is ito cube, magiging cube yan. Siyempre, isang exponent lang yung tinanggal dito, hindi ito. So, yan cube. So, yan na po yung magiging ano nito. So, ito matatanggal kasi positive to negative, no? So, matatanggal yan. So, that is, ano yung natira? Ang natira po dito is yung 2t minus 2. So, ngayon, pwede natin na-factor out yung 2. So, gawin natin ganito. 2 times t minus 1, no? So, same lang naman. So, yan, t plus 1 cube. Ngayon, ito yung i-divide natin. Ngayon, yan po yung i-divide natin. So, burahin natin ito. So, tandaan lang. So, yung kanina, yun po yung first derivatives po. Yung dito kanina, yung y prime, yan po yung first derivatives. So, ito na yung magiging final second derivatives natin. So, that is second derivatives. Second derivatives na pala ito. I-divide natin ito. So, yung 2t minus 1 all over t plus 1 cube, no? All over what? All over dun sa x dito. Yung t minus 1. So, that is yung negative 1 all over t minus 1 squared atang, no? Squared. So, yan. So, simplify natin. So, madali lang naman yan. So, tignan natin ano ba pwede dito. So, ito, tignan mo. T minus 1. Diba? So, ito, pag sinimplify mo yan, magre-reciprocal. So, yung t minus 1 mapupunta sa denominator. So, ngayon, ano yung exponent ng t minus 1? Sir, squared. So, that is t minus 1 multiply sa t minus 1, t minus 1 cube. So, that is magiging y prime mo is 2t minus 1 cube. Di ba? So, ito, wala problema dito. So, ang magiging denominator mo dito is ito. That is negative, no? So, negative. Bakit? Kasi negative kasi yung 1 dito. So, that is negative, no? So, yan. So, tama din. So, yan. So, t plus 1 cube, no? So, yan. Yan yung magiging ano natin. Yung magiging second derivatives mo. Pero, pwede mo pa yan i-simplify. Gawin mo ganito, no? So, burahin natin to. So, pwede mo pa yan i-simplify. Gawin mo ganito. So, that is second derivatives is gawin natin ito, factor out yung 2, that is negative 2. So, gawin natin t minus 1 all over what? All over t plus 1 cube. So, ngayon, sir, bakit naging ganyan? So, tingnan mo kasi, di ba, naka-cube yan. So, naka-cube ito. So, pwede natin i-isolate by ganito, di ba? So, ito na yung magiging second derivatives natin. So, yung kanina, yun yung first derivatives. So, ngayon, ito naman yung second derivatives. So, proceed po tayo sa problem number 3. So, kung may katanungan kayo, so comment nyo na lang, then sasagutin natin yan.